Natagpo ang patay ang isang lalaki sa bukana ng isang palaisdaan sa Batan, Aklan. Ang pamilya ng biktimang si Joseph Octaviano hindi kumbinsidong nalunod lang ito. May nakita raw kasing sugat sa liig at may pamamaga sa ibang parte ng katawan nito. Sir, marami nananang na may babot ang gaog-gaog. Ayon sa pamilya ng biktima, Biyernes nitong Nobyembre 7, mag-aalas 6 ng gabi nagpaalam si Joseph na tutungo ito sa kabilang ilog para manguha ng kuray crabs na mas kilala sa lokal na tawag na kalas-kalas dito sa Aklan. Kasama nito ang 9 years old na anak. Ngunit nakipag-inuman raw ito doon sa bantay ng palaisdaan. Mag-aalas 11 na raw ng gabi dumating ng bahay ang 9 years old na anak. Ngunit hindi na kasama ang kanyang ama. Ang istorya ko roong ay pag-abot siray, mako naisiin yun, makon si Papa, maigto patamana, mas Papa, iging hatod na malang mana ako. Ay sin, makon ngayon si Papa, may haron malang mana imo, mas may pilapil kuno. Ay, gauli man kuno mana imo ma, ambag ko nga matakang. Nang tanungin ng ina ay sinabi ng anak na pinatawid lang siya sa ilog ng amang si Joseph. Saka bumalik naman ito. Nagsabi pa nga raw na uuwi rin siya. Ngunit makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin ito nakakauwi. Datong time nga wa si Joseph ka uli, inosoy ko taday nagsala rag espiritu kun ko soyon ikto. Hiya ko nag-agi sa takas. Agad raw nilang hinanap ito, ngunit hindi nila nakita. Pinuntahan na rin nila ang kubo kung saan nangyari ang inuman. Wala na rin doon si Joseph, pero nandoon raw ang dalawang lalaki na nakainuman nito. Rubing sa andang tangke, hay una sa nang daywa, kanang umagang don. Kinaumagahan, nakita ang bangkay ni Joseph malapit sa kubo at bukana ng palaisdaan. Ang sabi lang po kasi, yung kapatid ko nung gabing 6 p.m. ay manghuhuli daw ng alimasag sa dagat kasama ang anak niyang panganay. Ngayon po, tumawid naman din sila sa sa ilog. Ito, konektado Opo. ito sa dagat? Opo, Okay. ito po, konektado po ito sa dagat. Ngayon, nung nanghuli po sila, nung may nahuli na, umuwi aring panganay na anak para ihatid yung nakuha nilang alimasag para lutuin ng asawa, pang ulam. Ngayon, bumalik po yung anak sa kanyang ama, dito po, tumawid po ulit. At nagsabi na nagiinom nga daw ang ama niya, kasama po ang bantay ng palaisdaan. Ngayon, nanghuli daw po sila ng sabi ng bantay, sinabihan daw na manghuli ng kwan sa kanilang paso, siguro po ay ginawang pulutan. Ngayon, nung alas 11 na ho ng gabi, hinihatid aring panganay na anak. Dini sa Tawirin. Dito tumawid. Opo, tumawid din po dito. At ang ama ay bumalik din po at pinapabalik nga daw at ubusin nga daw yung natirang inumin. Ngayon, ang sabi ng panganay, ang kanyang ama ay nagkuhan po sa tubig, tapos hindi na daw niya nakita na umahon at umuwi na nga daw ari. Nung pagkalipas ng ilang minuto, narinig po ng asawa na parang meron pong narinig na nagdidiskasan ang bantay at saka yung kapatid ko. Si Joseph. Simula noon ay aring asawa ay hindi nakampante kasi parang hindi pa daw umuwi ng ganong oras at hindi na narinig ang nila. Hinanap na daw nila yung kapatid ko. Pinuntahan daw doon. Yung tatay ko naman po dito sa Ilugan, dito sa dagat, sa Baybayin. Ngayon, hindi naman daw nakita ng tatay ko umuwi. Ari, pumunta daw doon sa bahay ng bantay at nakita daw nga daw doon na nakahiga yung bantay at saka yung nakita din niya sa labas ay yung yung boyfriend po ng anak. Nung bantay. Opo. Tinanong po kung andyan pa daw si Joseph. Ang sabi daw ay umuwi na. Kasi hindi nga daw nakauwi, sabi ng asawa. Ay ang gawa po, inilawan lang po sila ng may-ari at pinahiram yung flashlight. At umuwi na daw ho sila. Yun ako, yung time na yun, na simula nung time na yun, hindi na nakauwi yung kapatid ko. At nung madaling araw po,
Nung alas 5 na po ng umaga, ay pinuntahan po ng tatay ko dito. Nang sinubay na po itong ilugan, papunta po doon. Ay doon po niya nakita yung katawan ng kapatid ko na handusay na po. Diyan sa, diyan sa may tapat po ng Pamierta, sa may ilugan. Diyan po nakita ng ama ko yung katawan ng kapatid kong si Joseph. Malapit rin sa pinag-inuman nila. Opo, ito lang po yung yung bahay ng bantay ng palaisdaan. Diyan din po sa baba, sa kwan din po. So dito sa area na ito? Opo, Doon yung sa area unahan din yun? po. Opo, Okay. yung area din pong yan. Kumbaga parang paganire yung bahay parang dito. Opo, Tapos ito yung, dito sa- ito yung bahay, ito po yung pamiyerta ng palaisdaan, ito yung ilugan, diyan po na, nakita. opo, Okay. So kung nung gabi na yon na mangyari ang insidente na nalunod siya doon, mapapansin po ng kasama niya po opo. kung doon talaga nalunod. At kasi malalim po yung tubig eh. Dapat po yun ay inagos ng tubig. At kung saan man siya nasabit or napadpad ang katawan niya. Kaso sir, kung saan siya nakita, doon din siya hanggang kinabukasan Oo, opo. ng na yan, Kumusta umaga. yung sitwasyon ng kanyang bangkay? Mayroon po bang mga sugat or ano? Meron po. May sugat po din sa liig, may pasa po dito, at saka dito po sa liig hanggang padibdib. Oo. At nung nakita po ng ama ko ay inilipat po nila sa balsa Oo. yung katawan, tapos dinala po dito kasi dadalim po kasi yung tubig baka hindi makuha sa gitna. Aagos pa. Opo, nilagay po dito. Ngayon po, tumawag po sila ng barangay para po matawagan yung pulis na magresponde po dito sa katawan ng kapatid ko. Ngayon, ilang oras pa po bago dumating yung otoridad para kumuha ng katawan ng kapatid ko. Ang ginawa daw po ay pinatakilid yung bangkay ni Joseph. Ngayon po, nakita pong nadugo yung sugat hanggang dito po sa may batok. Ayun po ay parang, yung dugo po ay talagang bagong-bago pa po. Kasi, sariwa. Sariwa pa po yung dugong dumadaloy sa liig niya. So At saka- kaduda-duda talaga Opo. yung kung baga. Nangyari. Paano naman yung kung nalunod ito, bloated po ba Opo. ang tiyan niya ng Lalaki po. lumaki po? Hindi po. Hindi. Ang tiyan niya po ay maliit lang. Tsaka yung balat po niya ay hindi rin po sabing maputla kasi pulang-pula pa rin po. Kumbaga parang naligo lang po siya at natulog. So kumbaga parang kakalagay lang doon? Opo. Kasi po nung time na yon yung kuha namin dito sa amin, yung kumbaga yung may tao kasi dito sa asyenda na nagpunta dito sa dagat para po kunin yung kanilang panggal, yung ng alimango, yung gabi. Yung panghuli na nilalagay nila pagkagabi tapos babalikan nila. Opo, yung panggal. araw. Opo, yung ulihan ng alimango. Pang-trap ng mga Alimango. dito. Opo. Ano po ang sabi po? Ang sabi po, nung time na yung alas 3 ng madaling araw, dumaan po sila diyan, wala po silang nakitang patay na katawan, na nalutang, na makikita ko nila. Kasi dinaanan po nila ang part po na yan, dinaanan po nila. Dito. Opo, yung kung saan nakitang kapatid ko, diyan po sila dumaan. Pero wala po silang nakitang bangkay or katawan ng kapatid ko ng time na yan. Kaya posible daw po nga bago nilagay po diyan yung madaling araw na talaga. Kasi yung time daw na yan, wala silang nakitang Pagkalagpas katawan. alas 3 na. Opo, yun po. Maaring before Alas 4. magsikat ang araw, nilagay doon. Opo. Kasi wala po silang nakitang katawan eh. Nagpa-imbestiga ho ba kayo sa pulis dito sa nangyari na ito? Pinapaimbestigahan. Hindi naman daw po nila imbestigahan. Kasi nung time na yan, wala na daw diyan. Hindi naman po nila pinatawag or pinuntahan na imbestigahan. Wala daw po. Kasi Sino nung, ang mga Opo. nakainuman, sino ang huling nakausap nitong biktima na si Joseph. At ngayon na ganyan ang mga findings ninyo, naisabi rin ninyo yan sa kanila, sa pulis. opo, Pero wala bang re-investigation sila? wala po. Wala Hindi sila po. bumalik dito sa pamilya? Hindi po. Okay. Hindi sila nagsuggest na ipa-autopsy. Sino ngayon ang nakapag-isip na i-autopsy? Hindi po. Yung una po,
nagsabi daw po yung nanay ko na ipa-autopsy. Nagsabi daw po, ang sagot daw po sa kanila ay kung kaya daw po yung bayarin ng pa-autopsy. Autopsy. Opo. Kayo yung pinaano nila. Opo. Ngayon, nagbitaw pa daw ng salita na uwi na daw sila kasi wala naman daw mapapala dito. Sabi ng Nang nagresponde daw dito. na pulis. Opo. Yun daw ang sinabi sa kanila. Nung isang araw lang din po naisabi ng kuwan ko na ganyan. Pero nung una po hindi po agad naisabi. Kasi na kuwan din po kasi sila baka sabihan na ba't nangingialam ganun. Pero siyempre pamilya ninyo ito. Opo. Kailangan natin dito makita kung talagang may foul play o wala. Opo. Kung ma-autopsy ito, dito na tayo magkakaroon ng findings kung Ano po talaga ba yung talaga ang nangyari. para Opo. naman yung pamilya ay may katahimikan din, magkaroon Opo. din ng hustisya kung talagang itong biktima na ito pinatay. Bakit ang tanong dito, may sugat dito sa liig, bakit bago pa yung mga sugat dito sa ulo, at saka bakit hindi siya bloated kung talagang Nalunod po. nalunod siya. Opo. So ngayon ano po ang pangyayari, na ma-autopsy na po ba siya or ano? Ngayon po, nagpunta ko kami kahapon doon sa Batan, PNP, na na ma-autopsy yung kapatid ko ay dapat po ay 21. Ay gusto na po madaliin ng nanay ko nga ma-autopsy at ng mga kapatid ko. Ay nag-schedule ho bukas Bukas na. ng alas 11 ng umaga yung autopsy. Sino sumagot ho ng bayarin ninyo sa autopsy? Ang nagpunta po doon ng nanay ko kay congressman. Siya daw po ang magkuha ng autopsy. Magsagot. Opo, nagbigay ng pang autopsy bukas. Very good naman, opo. Salamat naman kung ganun. Pero anong may mensahe kayo dito sa ating Batan PNP po? Ang mensahe lang po sana namin nung hindi talaga namin makuha yung araw po ng natagpuan yung katawan ng kapatid ko dito po sa dagat, na wala pong nagresponding suko at saka media para po talaga matukoy kung ano po talagang kinalaman or dahilan ng pagkalunod or pagkamatay, at bakit po hindi na imbestigahan agad yung last person na kasama ng kapatid ko. Sinubukan naming kunin ang inisyal na investigasyon ng pulisya tungkol sa insidente, pero hindi pa muna sila humarap sa kamera. Hihintayin raw nila ang isasagawang otopsiya sa bangkay ni Joseph bukas.